Lahat ay magandang tanghali. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po, sir. Magandang tanghali po, sir. Okay, thank you. Thank you sa reply. So last time nga ay dito tayo natapos. So nagsasolve tayo ng problem last time at dito tayo natapos. Tayo natapos sa may state point number 6 dito sa may heat exchanger. Sabi dito. Anyway, ayan. O, dito nga tayo sa state point number 6 na may heat exchanger yan, may HT. Dito tayo natapos. So, nakapag-heat balance na tayo or energy balance, nakapag-energy balance na tayo sa heat exchanger. Okay, basic na heat exchanger lang naman siya. Kaya energy in equals to energy out. Kaya yung lalabas sa H6. Kaya ang mangyayari na nga ngayon ay babalikan natin yung tanong na ang kailangan niya daw ay yung COP pati yung refrigerating capacity. Yan, refrigerating capacity. Doon sa part ng walang, na mayroong heat exchanger. COP ay yung 4 at 5. So doon at doon, doon at doon. Okay? So ang mangyayari ngayon ay ang COP ngayon natin is still pa rin yung heat added over work ng compressor. Yung pa rin naman ang equation niyan. Pero yung ating heat added ngayon, dito, zoom in ko lang, para lumaki ng kaunti. Yan. So, ang heat added natin yan ay hindi to. Kasi nga yung 1 to 2 as you can see here, then as you can see here din also sa ating drawing, ay yan nga yung process ng heat exchanging, pati yung 4 and 5. So, sabihin itong pula na lang siguro para ba pula. Sabihin nga itong part na ito at itong part na ito ay part yan ng heat exchange. Okay? So kumbaga nga, ating heat addition ay hanggang 1 nga lang at ang ating heat rejection ay hanggang 4 lang. Okay? Hindi kasama yung 4-5 okay, sa process at yung 1 to sa process kasi nga sila ay nasa may heat exchanger. Kaya pagdating dito sa heat added, edi yun nga ang ating ang difference na So lagyan ko pa rin ng mass para kompleto. So mass flow rate. At alam kong iisa naman ang mass na dumadaloy dyan. Kasi naman siya, paikot-ikot lang yung mass flow rate. Kaya ngayon ay, ang mas malaking value ay H1 minus H6. Then, para sa work ng compressor ngayon, hindi na 1 kasi nga yung 1, hindi naman yung pumasok sa compressor. Ang pumasok nga sa atin ngayon ay yung 2, tapos lumabas nga ay yung 3. So, therefore, ito nga ngayon ay mass flow rate na H3 minus H2. Katulad na sabi ko nga, iisa namang ikot ito. Okay, isang mass flow rate. Wait lang saglit ha. Ayan. Ayaw pa rin. Anyway. So, mangyayari nga ngayon ay yung process ng compressor ay between nga 2 and 3. So, kaya doon tayo ngayon kukuha ng difference in enthalpy. And then we substitute. Ayan, pala, cancel muna. Cancel yung mass. Kasi nga, sabi ko nga ay iisa nga ang
dumadaan diyang mass. So, cancel. So, therefore, kasya ba dito? Ito, H1, ito, H3. Ayun, mahabang H3. Kaya sa next line na lang, COP ay equals nga sa, ayun, yan natitira na lang. Isa-isa ko lang kasi nga yung H1 nga ito. Yun nga kagandahan, kaya nga naka-lista na nga yan, 1 to 5, kaya susundan na lang, 1, 2, 3, 4, 5, and then 6. 5 and 6. Kaya yun lang tinignan ko sa yung H1 nga ay ito, 401.555 minus H6, ito nasa taas, 226, 129. Lagyan ko lang ng parenthesis top unit ng common sa dalawa. And then H3, ito medyo mahaba. H3, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 0, 4, 3, 7. At, oh, anyway, hindi ko yata na-save ito, mga values na ito. Na last time. Anyway, H2 ay, ito, 412. Para, para liwanag na cancel na nga yung unit natin. Dito. POP nga. Ito na record yan. So, okay, nilagay ko. Okay. So, yung nakita ko lang ito yung nakasave sa F sa aking letter. 401. Kaya makakita kayo ng letter F. 55 times 226 0.219 divide by ng F kasi sa F nakasave minus 412. So, ayan ang ating, ay, hindi nyo pala kita. Ayan. Kasi masyadong zoom in. Kaya pala hindi nyo kita. Zoom out ko lang kaunti. Alam ko kasi kita nyo yun. Basta may save ako dyan, itong decimal na to. So, yan yung sagot na. 5.55. 5, ano na to, 8.3 na. Dahil 8.2. At wala nga yung unit. So, plus compare lang natin. Ang COP natin ay, ano, ito. So, nabuhaba ng kaunti, no? Bumaba ng kaunti. Check natin kung ano mangyayari sa refrigerating effect. So, refrigerating effect is ay yung ano, mass flow rate. Mass flow rate na natin ito. Ito mass flow rate natin. Tapos, again, din, yung refrigerating effect na ay yung difference ng H1 at H6. Refrigerating effect is para refrigerating effect din yung aking heat added, no? Pares lang naman sila. So, mass H1 and H6. Ang mass nga natin na ito.
dahil nga nagpalit tayo ng volume flow rate. Kaya nagbalik din tayo ng mass flow rate. Saan ko na sa Y. Zero 0.1714 ito ay kilogram per second. Then enthalpy change, one ay 410.555 minus 226.219. Ito ay kilojoule per kilogram para ito ay kilowatts para kilowatt. Ito ay Y times 401.555 226.219. Ayan. Ang sagot natin ay 30. Kaya ko nga, hindi ko kita lang dahil ng liwanag. 0576. Ay lang talaga, no? Ito nga ay kilowatt. Ayan, so dahil 4 decimal place, naman ko napansin nyo. 4 decimal place. Hindi naman kailangan ulit yun. Pasok ko siya sa decimal place. So, box natin ang final answer. Compare natin. Buwaba rin ng kaunti, no? Ayun, buwaba rin ng kaunti. Buwaba din ng kaunti, no? Hindi kaya nagkamali naman ako. Hindi ko na double check, no? Well, anyway. Kaya, kung ko kaya kinuha. Dito. Hindi ko dala ang libro. Anyway. Kasi nga, magkaiba eh. Pinagtatakahan ko. Buwaba pa lalo. Yung mass flow rate kaya. Baka dahil ng mass flow rate. Magkaiba kasi ang mass flow rate. Mas lumiit pa. Dahil nga nung maapektuhan yung yan yung mass flow rate ng specific volume. Specific volume, tama naman, specific volume. Aha. O baka nga nangyari nakapekto yung pagbabago sa volume flow rate kasi nga inassume natin na ang common sa dalawa ay hindi yung mismong power kundi yung suction kasi yung suction okay? Yung kasi ang connect natin hindi equal pa rin nga yung power dahil pare silang 5.4 yung ating power pero ang nangyari ay mas lumaki pa nga yung H3 ay yung lumabas yan mas lumaki pa nga yung lumabas so anyway so sa palagay ko naman ay walang mali naman doon sa ating nangyari dito hindi ganyan talaga ang lumabas na value so, ang nangyari ay pero konti lang naman ang naging difference sa COP siguro nga ay bumaba ng kaunti yung refrigerating effect. Kasi nga, bumaba yung, hindi, mas lumaki nga yung interval, pero, ayun nga, bumaba rin kasi yung mass flow rate. Dahil nga, sinabi natin na, sinet natin na 12 pa rin yun. Kasi yun yung sinet natin, 12 liters per second yung ating sa compressor suction. Pwede kasi nga gawin,
Pwede ba? Hindi, ganun din naman to eh. Dahil yun din naman ang magiging competition. Oo, yun nga rin to. Pare sa magiging competition naman ng ating ano, dito. Hindi makakapekto. Ang nangyari lang ay bumaba nga lang yung volume ay yung mass flow rate. Bumaba lang ng mass flow rate. Kaya ang nangyari, nagkaroon tayo ng pagbaba din ng refrigerating capacity. So it doesn't matter. Hindi makakapekto. Basta tandaan nyo, hindi makakapekto masyado ito. Kasi nga kinumpit natin na same naman yung work ng compressor. So dapat ay pag kinumpit natin dito, yung work ng compressor ay pares nga lang yan. Ang nangyari nga lang ay mas lumiit nga kasi yung mass flow rate. Ayan, dahil nga 0.18 nung una. Ngayon yung naging 0.17 na. Ayan, tapos yung interval nga ay lumaki. So, mas malaking epekto yung pagliit ng mass flow rate. Okay. O tuloy muna natin dahil meron pa nga tayong letter E. Sa letter E ay temperature ng leaving the heat exchanger sa may condenser side. Yan, condenser side na lang ito. Pati yung degrees of cold. So leaving the condenser sa heat exchanger. So dapat nga kasi ay degrees of cold. So dapat yung 5. Kasi degrees of cold degrees of cold. So dapat yung 5. Ayan, yung 5. Ayan, yung 5. So ang tanong lang ay paano kukunin yung temperature nito? Itong sa 5. Okay? Okay? So kaya ko sinabi yun kasi nga, ang table nga lang natin ay, zoom out ko muna ha, malaki kasi yung table. So ang table nga kasi natin ay superheated lang. Ayan, superheated. At ito nga ay saturated liquid at saturated vapor. Wala tayo dun sa may um, subcooled na area. You know, wala tayong subcooled na area dito. So, walang subcooled na area. So, paano natin kukunin yung temperature na yun? Katulad sabi ko, wala nga tayong subcooled na area. Paano natin kukunin? Ito nga ay saturated liquid at vapor. Ito ay superheated. Superheated na kalagay. So, ang gagawin ay, okay, so ang gagawin dito para makuha yung temperature nito. Okay. Pagdating kasi dito sa may saan pa kayo ito draw? Dito na lang sa konting space na to. Okay. Pagdating kasi sa subcooled na side, doon sa ating pH diagram. At kapag pinag-uusapan ay temperature, yung graph kasi ng constant temperature ng ating pH diagram ay di pag ganito nga siya, pababa siyang ganyan. Okay. Pababa siyang ganyan, constant sa loob, horizontal siya. Pagdating dito sa kabilang ito, yan ay okay, medyo lilikong ganon, tapos pataas ang ganyan. Pataas, tapos may konting paglikong ganon. Kaunti lang yan. Na parang ang pwede natin gawin, para hindi na nga rin tayo problema or mahirapan, ay i-treat na lang natin ito as vertical. So, i-treat natin siya as vertical. Ito ay constant temperature na na line under pH diagram. Okay? Hindi lang to limited sa R22, basta gumamit tayo ng pH diagram, yan yung drawing ng constant temperature na process. Okay? Kaya ibig sabihin, yung vertical line, ito na sabi ko,
ay ititrace lang natin pababa ulit. Okay? Para malaman natin yung kanyang temperature. Isa pa ha, pag nga constant temperature, pagod yan ang drawing niya. So medyo may konting liko dito, tapos tataas na ganon. Yan. Ito, likong ganon pababa. Okay? So yan yung constant temperature na line. Ngayon, for the simplicity nitong drawing din ito, sa halip na may konting liko dito, diretsong pagtaas siyang ganyan. So, ibig sabihin noon, ito pala. So, ibig sabihin noon, para malaman natin yung temperature nitong state point number 5, ay kailangan lang natin siyang kunan ng intersection sa may saturation line. Okay? At kapag nakuha yung intersection na yun, kailangan naman natin kunin yung temperature noon. Kung saan yun. At kung naman nakuha natin temperature na yun, edi yun yung temperature na living dito sa may liquid na side. Okay, vertical, almost vertical. May konting-konting nga lang na ano. Kumbaga yung drawing ko ay exaggerated lang. Or kung meron man nga, konting-konti lang siyang ganyan. Pero ngayon nga, for the simplicity ay, ina-assume natin na siya ay vertical. Pagkatama dito, automatically vertical siya. Kaya gano'n lang din gagawin natin. So, automatically vertical. So, meaning yung 5 ay vertical. So, patatamahin natin sa saturation line. Then, after that, ay titingnan natin kung ano yung temperature doon. Babasahin lang yun yung temperature. E di ko ng temperature na yun, yun din ang temperature nito dito. So, same temperature. So, balik natin. Ito pala nga yung sinasagutan. So, paano ngayon natin siya gagawin? So, ang gagawin niya natin ay, isiset nga natin yung H5 as HF. Okay? Yun nga, kasi patatamahin natin sa saturation line eh. So, ito yung part na to ay liquid, saturation liquid. So, isiset natin yung H5 as saturation liquid. Okay? Na H5 nga ito. 2226. Kilojoule per kilogram. Tapos ngayon, ang gagawin ay hahanapin natin ngayon doon sa table natin. Okay. Kung saan ngayon papatak yung 226.19. So, hindi nyo titingnan dito, titingnan nyo yung mismong enthalpy natin. So, 22, ito lang sabi ko, hindi kita. 226.219. So, ang gagawin, titingnan yung enthalpy, hahanapin yung malapit na 226.219, no? So, siya ay nasa pagitan nitong 21 at 22. Okay? So, therefore, edi yun ang gagamitin natin. Kailangan lang natin makuha yung temperature. Ang 21 nga ay 225. Babaliktarin ko ha. Babaliktarin ko yung position nito. Hindi pala kita. O zoom out pala. Zoom out. Para kita yung ginagawa ko. Kita ba to? Nakita ba ng mga nagsa-cellphone kahit ganito kalaki? Yung zoom out. Kita ba? Kita Mga po. may cellphone. Kita naman. Sige. Kaya zino-zoom in ko eh. Baka kasi hindi kita eh. Nakita nyo ang laki ng ano. Ang laki ng pagitan sa tabi. Kaya zino-zoom in ko. Hindi lang kasi kasya ha. Kaya naka-zoom out. Kaya kung di nyo makita, ipakisabi ha. Ito nga. So, babaliktarin ko lang yung position ng dalawa. Yan. So, magiging 225 lang sa kabilang side, HF. Ayan. So, tamang-tama ito para makapakita ko sa inyo kung paano ang presentation sa akin ng interpolation. So, yan. Tapos, ang temperature niya nga ay 21. Tapos, ang 22. Hindi, isulat ko muna sa gitna yung kailangan natin. 226.219. Mas naka-zoom out nga pala. Kaya di ko na kailangan i-drag ng i-drag. 226.219. Yan, ito yung hinahanap na natin. Let's say, temperature ng leaving ng condenser. Dahil yan yung ating letter nga. So, yan. Diba yung letter natin? T, leaving ng condenser. T, leaving ng condenser. Then,
sa 22 ay yan, 226.568. Tapos ang temperature nga natin ay 20. Okay. Okay. Interpolation natin. Okay. Yun nga. Nabanggit ko na rin naman nga ay interpolation gagawin. So pag mag-interpolate, ang gagawin ay pagkabitin nyo na yung dalawang extreme na position. So itong dalawang ito at yung dalawang ito. And then next ay may choice kayo kung yung 21 at itong hinahanap or yung 22 or itong hinahanap. Okay? Yun ang pagmaminosin. So may choice kayo. So basta yung automatic na interval kung saan natin nahanap o yun ay automatic na pagtatambalin. External, external. Then next ay may choice kayo. So yung hinahanap ay tatambal nyo dito sa higher value or doon sa lower natin value ilalagay. So, kung kunyari ang pinili ko ay sa lower value, so yan. Okay. So again, ipapakita ko na yung pinagtabi. Kung gusto natin i-compare na values, yan. Kaya yun ang purpose ng parang bracket na to. At kasi yan din yung gagamitin din natin para sa interpolation natin. So simulan natin doon sa hinahanap. Ito. So dapat ito yung mauna dahil ito yung hinahanap. 226.219 minus nitong nasa taas. 225.35. 324. Okay? Tapos, yung common, sa dalawa yun, no? Kaya may common. Mamaya na itong side na to. Basta yung common, doon sa dalawang pagmaminisin, dapat nasa isang pwesto. So dahil nasa huli ito, yan, no? Minus. O di dapat ito yung minus din sa ilalim. 225. Then yung nasa una, hindi yung kapartner na sa dalawa. 226.568. Okay, ulitin ko, ang gagawin ay yung hinahanap nating value. Okay, sumit ko na ha, wala na namang table. Ayan. Okay, so yung hinahanap na value, which is itong temperature ng living sa condenser, okay, ay ima-minus. Okay, pumili nga tayo sa dalawa kung saan natin gusto i-minus. So ang pinili ay itong mas maliit na value. Okay? So itong dalawang ito, pwede magpalit ang pwesto. Pwedeng 225 minus 226, okay lang yan. As long as, kung saan nga yung common sa dalawang bracket na ginawa natin. Ayan. So yung common sa dalawang bracket na ginawa natin itong smaller na value ito. Ay dapat nasa isang pwesto dun sa ating interpolation. So kung siya nasa dulo, pwede nyo kasi yan dalhin sa unahan. Katulad sabi ko, pwedeng 225 minus 226, okay lang yun. Interpolation kasi siya. As long as nasa isang pwesto, yung common nating pinagmaminus, which is ito nga, yung 225, 234. 234. 324 pala, sorry. 324. Yan. So common na side. Nasa taas nga lagi ay yung hinahanap. Yung value ng hinahanap ay itong 226, 219 nasa taas. Hindi nasa ilalim, ito yung isang kapartner, which is ito. Huwag kayo matakot na maging negative ang value niyan, okay na yan. Okay lang maging, tama pala. Okay lang na maging negative yan. Mag-auto-correct naman yan. As long as, pagdating doon sa part na hinahanap ay parehas na pwesto siya dito. Parehas na pwesto. Kung ito ay yun, yung value yun. So therefore, yun yung ating hinahanap na value. Minus, yung common na 21. Over, ito nga ay yung 22 minus 21. Tapos, there's no need na para i-manipulate yung equation na to. Ang gagawin na lang ay isulat nyo na lang yung final answer. Hindi pala final answer. Yung sagot na lang pala. Hindi pa pala final. Basta isulat nyo dyan yung sagot pagkatapos. There's no need na para i-manipulate ito. Ang mahalaga lang sa akin, una, gawa ka ng table. Hindi na ako nagpapadeclare ng table. Nakalimutan ko na rin kasi. Basta ilagay nyo yung table. Ay, yung values na kailangan. Ito dagi nasa may left side yung mga values natin. May mga values. So for our example, may values na tayo ay yung enthalpy. So kaya yung enthalpy ang hanap natin. Tapos, ito yung hinahanap. Okay? Nasa may right side. Kaya nga pinagpalit ko. Kasi di ba normally,
alam natin temperature, hinahanap natin ito nga HF. But here, baliktad. Kaya HF ang nasa kabila, yung hinahanap ang nasa may kanan. Then, kailangan maliwanag din kung anong pinagtabi or pinag-minus. Kaya may bracket tayo. Bracket. Para pagdating dito, at ito, ma-double check natin kung saan ba nagkamali. Kaya lang ang purpose nun. Kaya nagde-declare ng ganito. Para mag-double check kung ito ang nilagay na to na mga bracket is also the same bracket dito. At ito. Tapos nga ay yung hinahanap na value ay lagi nasa numerator. Ang dahilan kasi nun ay para madali siyang solving, lalo na sa calculator, para hindi na kayo problema. Kapag hinahanap ay nasa ilalim. Okay. So, ganito, madali lang siyang makompute. Kasi ito, times ito, minus nun. Kung napasin. So, evaluate mo to, times nito, minus, plus nito. Yun na mangyayari. 219 minus 225, 234, 324, plus 226, 8. Aha. Napindot, mali. 226, 25, 324, 26, 158. Ano ba naman? 5.234. Plus yung ilalim na to, 21. 22 minus 21. Plus, plus kasi ito lilipat sa kabila. Kaya meron na plus 21. So, kung paano nyo man to sagutin? Okay. Mali ang aking interpolation. Bakit nasa labas? Kasi plus. Dapat 8 times. Ayan. Tumama na siya. 22 kasi kanina. 21 pala. Ayan. Ito, 21.7194533.8. Okay. At itong ang temperature natin ito ay, okay, alam kong degree Celsius pero hindi naman siguro masamang i-double check yan. Degree Celsius. Sa kabila ay degree Celsius. Ito nga ay degree Celsius, therefore HF eh. HF ay pababang ganun. So, dapat nga siya parehas. Tama yun. Ang mangyari nga lang ay tama naman. 2, 3, 4. Tapos 21 yun. Tama naman. Tama naman. Nagduda lang ako. Yan nga ay answer. So, yan. Okay? Wala namang sinabi ang problem tungkol doon sa temperature. Basta determine the temperature of the living sa may heat exchanger. Ito ay ito. Ito ay 9.5. Then, sunod ay degrees of cooled. Ayan. So, degrees of cooled. So, paano kukunin? So, ang gagawin lang ay kukunin lang natin or ikukumpara natin siya doon sa katapat niyang linya which is at 30 degrees. Wala nang kailangan gawin pag dito. Yung mga pag ganun, yung pataas dito. Okay? Kasi yung saturation line dito ay merong ang temperature na 30 degrees. Ayan. So, equal sa 30 degrees. So, sabihin, yung degree super cooled ay we just simply multiply natin or minus natin yung
30, tama, 30 degrees. Kasi yung H4 din naman natin ay kinuha natin sa 30 degrees. Ay, hindi, ito yung ano, galing sa kabila. Kaya pala, ano, sinulat ko. Ayun nga, ito. Sa may 8.2 condenser. O, tama nga. So, 1191.9 kPa. Okay. O, ano na lang nga, ang degree subcooled dyan ay kung ang temperature nito kapag nandun siya sa saturation line compared dito sa bago niyang position. So yung sa line, dito. Itong temperature nga, ito ay 30. Magulan lang yan. Itong corner na to ay 30. O, sabihin noon, i-minus natin to sa 30 degrees kasi yun yung linya din yun. So, kumbaga, ang 30 din kasi, ito, hindi na yung 30, pero na-assume na natin ay 30 for the sake ng easier computation. Pero, pag ganito pa rin yan, pag ganito, pataas ng kaunti yung ating temperature dyan. Okay? At yung degree, yung sa yung lumabas sa state point number 5, para makuha natin yung value na yun, ay i-compare natin siya dito. At ito nga ay yung 30 kasi ngayon dumaan doon sa ating 30 degrees. So therefore, isolation ay wala naman nalimutan. So ang mangyari nga lang ay 30 dahil nga nung ating temperature, wala naman siyang equation. So 30 minus itong nakuha natin when sa 25 which is tama, 21. Naman, tamahan. Anyway, hindi ko makita ang mali. Pero parang pakilaso ko kasi may mali. So degree subcooled ay ma-minus lang natin siya dun sa horizontal line, itong buong horizontal line na ito. At katulad na napansin nyo, ang horizontal natin ngayon ay 30 degrees. So dito, hindi temperature na 30 degrees minus dito. So yung nakuha natin kanina ay ima-minus lang natin sa 30. O di yan ngayon siya. 50.2805 na lang. Katabay niya ay 4. Katabay niya ay 4. 5 na lang. Hindi ko pala tapos. 54662. Ito nga ay wala, degree Celsius lang ito kasi difference lang naman siya. 0, ito ay 5 na, 5 na. Dahil katabi niya ito. Yan. So, kompleto na. Kasi degree subcooled, again, kaya natin sa 13 nilagay kasi ang kailangan talaga kasi nun ay kung ang temperature na nag-relieve sa condenser. Condenser. Or yung state point number 4, yan o. Kasi yun yung point na lumalabas sa condenser. So, yun nga yung mag-release pa ng heat para mapag-faster siya dito. O sige, ano na muna. Puno niya na muna ng picture.
Ay, Sir, excuse po. yes, go ahead. Bakit po naging 50 po, 51 po yung sub Oo nga, no? Dapat ay minus, no? o minus po eh? 8 point something po. 8 point something. Tama ka doon. Ayun pala. Nagkulang lang ako ng parenthesis. Kulang ako ng parenthesis. 8 point something. Okay lang yun. Certain Sige, din sir. po. Ayun, tama. 8 point to naman. Tama ka naman doon. Mali ako. 8 point something. Pares naman ang decimal place. Hindi ba nagbago? May 4 pa pala doon. Dahil nabuwasan ng decimal place. Tama ka naman doon, walang problema. Ayun. Okay Sir, na kaya? tanong din po. Sige. Pagkaga po sinabi pong temperature living sa heat exchanger po ay dun po lagi sa may H5, hindi po pwede dun sa state point 2. Living na condenser. Di kat ang condenser nga ito. Sa Kaya condenser naglilib, po pala. condenser, Okay po. dito. Pero Kaya kapag H5 sinabi siya. pong evaporator, edi sa H2, H2 siya. sige po. Sa H2, sa 2 titingnan. Ang living yun ay sa may heat exchanger ha. Kasi nga, ay wala namang kasi nga subcooled pag lumabas sa condenser. Kaya yung subcooled na yan ay dito sa may state point 5. Okay, kaya? Okay po, sir. Gets po. Okay, Thank you po. sige. Okay. Yun ha, kailangan ganito ang presentation ng ano ha. Ay, ang kagandahan nga lang yan, kung kailangan pa natin siyang Yes. Sir, sa pag-interpret po, kailangan po bang kagaya po nun sa inyo o pwede po yung kasi ang tinuro po sa amin dati, tinuro po din sa amin yung manual pero ang nire-recommend po pag nagko-compute is yung Caltech po para daw po mabilis. Anong Caltech? Hindi ko alam yun. Ano po sir? Sa Calcu po parang i-input mo lang po sir yung table na yan. Then lalabas na po yung interpolated na value. Para dapat dun sa Ano lang? Sige, ano na lang, ganito na lang, katulad na napansin nyo, hindi ko na nga hiningi yung kompletong solution. Opo. Ilista mo lang yung table, ilista mo yung yung working equation, sagot na lang yung hinihingi ko. Okay po sir. So, kumbaga sinasabi ko, kumbaga ang point ko dito ay, hindi ko na tinitingnan kung paano mo kunin yung temperature na yon. As long as nalista mo yung equation, nalista mo yung table, sagot na lang ang kailangan ko. There's no need na. Kung napansin, para na rin kasi ang point ko rin kasi dito ay mahaba din kasi ang process ng pag-interpolate. Kaya kung napansin nyo yun, ba yung nasa pagitan nito, yun yung dapat yung step by step. Hindi ko Opo na nga sir, yung sa manual po ay may mahaba pa step by step. Wala na, hindi na. Ito na, diretso na. Sige po sir, thank you po. Hindi na kailangan na ito. Basta kailangan ko ay table at itong listahan ng interpolation ng equation. Ito. Yung in-explain ko kanina. Yun ang kailangan ko makita. Nagets mo ka? Apo sir, apo. Yan. Yun lang ang kailangan ko makita. Ayun na. Sige, sa lahat ha. Yun, sa lahat na lang din. Yun ang kailangan ko makita. Yung table sa pag-interpolate. Ayan. Kaya nga pinagbaliktad ko ang pwesto. Kasi nga ito yung hinahanap. Ito yung may value. Ito yung hinahanap. Kaya baliktad ngayon siya. Okay? Tapos yun nga, kailangan ay maliwanag kung ano ang pagpa-partner, kailangan makita ko to. Okay, ang purpose lang, kaya kung gusto kong makita ito, is para ma-reference ko na bang ginawa nyo dito. Okay? Ano ba yung pinag-minus dito? Di kita na dito. Di yun makikita magano. Ito yung susuporta dito sa bakit ito yung pinag-minus. Tapos katulad sabi ko, yung hinahanap lagi, ay lagay nyo na sa taas. Ayun. Kayo nang bahala kung gusto dito sa likod o sa unahan. Kayong bahala. Gusto nyo ilagay sa unahan, sa likod. As long as nasa taas siya. Para hindi nyo na problemahin din ang pagkukompute niyan. Kasi mahirap pag nasa ilalim yung hinahanap. Pero gusto nyo pagbaliktarin, walang problema. Gusto nyo nandito ang TL yung living ng condenser sa may heat exchanger, walang problema. Ang kagandahan nga lang nito, kaya nga ganito na yung pinagawa ko. In case lang naman kunyari lang, pressure. Kunyari lang naman example. Yan. Kung meron ka kapaksing idadagdag dito, is pwede pa natin siyang idagdag. Okay, kunyari nga ayan.
Di, ah, ito lang ha. Kinokopya ko lang sa dito. Ito example lang ha. 3564. Ito ay pressure. Tapos 961, 89. O, di ganun ulit. Kokopyahin mo lang ito. Ano. Tapos, extend mo lang siya dito. Ayan o, equal. O. Kaya may equal dito. Extend mo lang dito yung pinag-minus natin. O. P minus 935.64. Tapos sa ilalim may 961.89 minus 935.64. Tapos ililista mo na lang din dito yung sagot ng letter P yun kung pinapahanap. Tapos pag may dagdag, extend mo lang siya dito, dadagdag mo lang yung equal. As long as kita ko yung interpolation at yung mga pinag-minus kung paano. Again ha, mahalaga yung ano na ito ha, yung pag pinagtambal-tambal natin para nga ma-double check. In case na magkamali, kita ko kung bakit nagkamali. Baka kasi yung pinagtambal ay ito, tapos sa baba pala ito. So, kaya may mali. Okay? Maliwanag kaya kung paano mag-interpolate? Kayo nang bahala kung paano solving. Opo, sir. Okay. Kayo nang bahala kung paano solving. Ito pala. Zoom out. Zoom out. At kaya ko ginagawa yun kasi nga ano na, masyadong matrabaho na ang interpolation lalo na pag madami nang hinahanap. Okay? Kaya it's time na para i-skip na yung point na yun. Yung iniisa-isa pa. Okay? Again, pasabi kapag tapos ng kuna ng screenshot ha. Okay na po, sir. Okay na. Sige, thank you. Okay. So, ganun pa rin ha. Maghahanap. Ano nga kaya? No? Manghiram na lang kaya ako ng PowerPoint presentation para may presentation. Anyway, so ang next kasi, ayan na, ito yung itsura ng ano. Ayan, ayan, nakalagay yun. Heat, liquid to suction, heat exchanger. Okay? Ayan. Ito yung drawing ng liquid to suction heat exchanger. Ito yung libro ni ano, kanya refrigeration engineering ni Tucker and Jones. May Xerox ako sa bahay. Tapos, ayun, yun yung, ganyan lang siya, nakapulupot lang siyang ganyan. Tapos siguro itong, dahil siya ay suction, dapat ang suction ay mas malaki, kaya ito yung mas malaki yung suction. Tapos ito yung mas maliit yung tawag dito, suction. Tapos, yung lumalabas ay yun, yung lumalabas sa condenser. Okay. Ang next ay yung actual vapor compression cycle. Yung actual vapor compression cycle. Okay. So, ang mangyayari kasi, pag meron tayong actual vapor compression cycle ay, wala akong ano. Taklabang ko na lang yung lapis ha. Ayoko kasing sulatan. Okay? So yung, pag meron kasi tayong actual vapor compression cycle is marami tayong possible losses. Okay? So itong nasa loob na to, itong nasa broken line na to, ay yan yung ideal na vapor compression cycle. Then yung solid line natin ito, ay yan yung actual na vapor compression cycle, which is considering yung lahat ng possible losses na pwede makuha doon sa ating cycle. Okay? So, nakalagay dito, ayun nga, inefficiency. So, actual vapor compression cycle, hindi pala kita. So, actual vapor compression cycle suffers from efficiency compared with the standard cycle. Okay? Hindi na sinabi. Hindi. Ang sabi dito ay, ang differences ay una, ay yung pressure drop sa my condenser and evaporator. Kaya kung napansin nyo, hindi na perfect na horizontal line yung ating sa condenser at yung sa evaporator. Yan, no? Medyo pababa siyang ganon. Okay? At ito, pababa rin ganon. Okay? Okay. Magkaano na lang. Wala ako na scratch ha. Wala akong scratch. Wait lang ha. Wala akong scratch.
Mag-ano na lang ako, magdo-drawing na lang ako ng separate. Okay? So, yan, compare dito. Ayan. So, patulang sabi ko, yung exaggerated, yung 2 kasi ay mas mataas. Yung state point 2 ay mas mataas. Exaggerated ha, para lang kita natin kasi parang ang liit lang kasi. So again, this is just an exaggeration para makita natin yung sinasabi kong pressure drop. So ito nga yung state point 2. Tapos ito nga yung state point 3. Okay? Kaya nga ito, yan yung pressure drop. Okay? Yan. So yun yung pressure drop. Ganon din doon sa 4. So sa 4, papuntang 1, yan, ay meron ulit pressure drop. Okay? Pababa rin ganon. Yan. Okay? Yun ang nangyari dyan. Okay? So sabihin yung 2 ay mas mataas sa 3. Hindi nga lang masyadong halata dito. Tapos yung 4 ay mas mataas sa 1. Ang dahilan niya kasi nun ay meron tayong pressure drop dito. Pilos. Pressure drop or pilos. Pressure loss. Okay? At yung pressure loss na to could be either, hindi niya sinabi, no? Basta pressure drop. Assume na pressure drop. Ayun pala, friction. Ayun. Because of friction. Ayan. So dahil sa friction, magkakaroon tayo ng pressure drop sa pagkahaba-habang tube. Okay? Doon sa ating condenser at evaporator. Kasi mahaba yun. Tapos hindi naman siya diretso. Diba? Yun yung likod nga ng dating mga lumang rep na dati, yung likod, kung alam nyo pang itsura noon. Yun nga yung parang bituka, so hindi pa siya isang diretsyong mahaba. No? Marami pa siyang pasikot-sikot na gano'n. So kada sikot na pagliko niya ganyan, meron na siyang automatic na pressure drop. Okay? Kaya pag actual, lagi may pressure drop due to friction. Yan. So dahil doon ay una, nagkaroon tayo ng the result of this pressure drop, the result of the pressure drop in pressure is the compression process between 1 and 2 requires more work. Okay. So, nangyari, dahil nababa yung pressure sa 1, sa 2, ang nangyari ngayon ay mas humaba ngayon yung line from 1 to 2. Kumpara yun, kung napansin nyo. Yung original na 1 to 2, ganun lang. Mas maikli kumpara sa 1 and 2. At dahil doon ay mas humaba yung line, meaning mas lumaki yung energy ngayon o yung work na kailangan ngayon na ating compressor. Dahil nga mas mahaba yung 1 to 2 natin kumpara dito. And then next process 1 to 2 requires more work. And then the subcooling is normal occurrence. Okay. Ang purpose kasi kaya gusto nating masubcool is to ensure na dapat ay liquid yung enter sa expansion valve. Okay. Expansion device. And then superheating is usually occur to prevent nga na magkaroon ng liquid. Okay? So kaya nagkaroon nito, okay, ng degree ng subcooling is to make sure na ang papasok sa expansion valve na ay liquid, okay lang na liquid, okay lang na subcooled as long as liquid pa rin naman yon. Dito naman ay okay lang laluwag pa sa saturation line as long as vapor naman yung pumapasok sa ating compressor. Okay? Kaya meron ditong superheating at subcooling na effect ng ating lumalabas sa condenser at yung pumapasok sa compressor. To ensure na tama yung liquid na papasok. And then last ay yung compressor is no longer isentropic. So hindi na siya isentropic. So yun yung mga nako-consider sa actual na vapor compression cycle. Una nga ay pressure losses. So pressure losses between condenser and evaporator. Next ay ayun pala, nakalagay pala
appear, pressure drop in condenser evaporator, subcooling of the liquid leaving the condenser, and dapat may in pa to eh. And the superheating in the vapor leaving the evaporator, at yung last, hindi na sinorma dito. Yan, oh. The final difference is the compressor is no longer working as isentropic. Hindi na siya S equals to S. Ang ating. So, apat. So, apat na. Pressure drop sa evaporator and condenser, subcooling in the liquid leaving the condenser, superheating leaving the evaporator, at yung ating compressor is no longer isentropic process. Okay? So, yun yung apat. At yun yung makikita dito. Yung subcooling, superheating, as yung pressure drop, as indicated dito. And then ito, ay hindi na yan isentropic. Okay? Narinig ba? Again, ito yung ano naman ha. Ito ay libro ni Stoker and Jones. Okay? O, ito ha, pinapakita ko na. Libro ni Stoker and Jones. Narinig kaya ako? Opo, sir. Rinig po. Sige. Yan ha. Ang alam ko naman dahil to 10, hindi naman to naputol. Chapter 10 kasi to. Ano, kita nyo naman sa numbering dito. Chapter 10 siya. Paano nga kaya, no? Wala dito yung alam ko na. Sige. Subukan ko na lang ano para alam natin yung pag-aano. Susubukan kong i-scan na lang ito. Tapos, yun na lang siguro ang aking ano, i-upload din sa dito sa Google Classroom natin para di malinaw yung pag-aaralan kasi yan no, kasama kasi kumbaga mayroon kasi ditong detalye na kailangan din alam na natin yung mga process ng ito ata, yun, ito. Number vapor compression cycle. Tapos, nasa lang ano? Heat exchanger. Walang sample problem. Hindi, nahanap ko lang baka kasi nandito yung kaninang sample problem. Yung pinagtataka ko bakit nga magkaiba ang ano. Baka nasa kasunod pa. Sige, susunod na lang. Okay. Iyan ko na lang. Ako na magko-compile para hindi nyo na problemahin. Okay. Ang sunod natin ay pag-usapan natin yung next nating problem. Ano ba? Baka pala ako yung sobra na. Hindi pa naman na, 2:30 tayo, 2:30. Opo, sir. Hindi pa naman po. Hindi pa naman. 30 kasi, sanay akong o'clock lagi, o'clock. Ay, next. Ano na, next? Printed yun. Wait. Hindi, baka na, wala. Antay lang ha, antay.
Sir, nawala po ata yung audio po ninyo. Ano din, tinaas ko lang ang mic ko. Okay lang yan. Okay po. Thank you Okay po. lang. Okay lang. Sige. Ha? Sige. Kung ano mang abutan, di yun ang ating pag-usapan. Basta bahala kayo dire-diretso ang ating discussion. So here we have Prion 22, so R22 ulit, na compressor, yan. O para refrigerator, tapos ano to? Enter. Enter to, compressor, enter, ito yung kanyang state point, -20 at 14 megapascal at a rate, may mas flow rate na. Tapos ito ay nag-leave sa compressor. Okay? Nag-leave sa compressor given yung temperature at megapascal. Then the refrigerant is cooled in the condenser to 10 degrees. And, okay. May mga state points, 10 and 17 megapascal. And then tinrattled ay expansion valve. So throttling kasi, yun pala another term for constant enthalpy throttling. Okay? Ulitin ko ulit ay yung term ng constant enthalpy, okay? Constant enthalpy is also called throttling. Tawag din sa kanya ay throttling. Kaya ang term na ginamit dito ay throttled. Disregard any heat transfer and pressure drop in between the line connecting the component. Determine the heat rate of heat removal from the refrigerated space in TOR. Okay. So rate, meaning per second. Kaya TOR, which is kaya tama pa din. Then the power input of the compressor, which is kilowatt. Then isentropic efficiency of the compressor in percent. And then degree superheat of the vapor leaving the evaporator. And then COP ng refrigerator. So ito, okay pa. Isentropic efficiency. Ano? Kung diyan nagkakamali ay hindi, natatagal. Sayang oras. Okay. Hindi ko lang kasi sa tunay kasi hindi ko matandaan ang equation ng isentropic efficiency pero parang may idea ako. Okay. Gusto ko lang kasi i-confirm yung tama ba yung idea ko. But anyway, so given we have nga ay ito nga binibigay na yung mga state points. Okay? State points na siya na pressure at temperature. Okay? So ito ay paano to? Okay. Compressor at evaporator. Kasi nga ano siya. Dapat nga yung mga H1 at H2 to. Kaya nahihirapan lang ako nung gagamiting subscript. Kasi nga dapat yan ay 1 at 2. Kasi nauna nga yung given. Anyway, compressor. Enters the compressor. So, ano na lang din. Leaving. Kaso pang ano siya, pang heat exchanger. Anyway, sige, basta lista. Mahalaga ilista ang given. So, meron tayong pressure entering the compressor. E tapos T. Ayan. Para hindi na ako. O, comp. Para ano. Dahil compressor siya. E sa compressor, which is 0.14. At yung temperature niya ay entering compressor ay -20 degrees Celsius. May mass flow rate tayo. M na lang yan. Isa naman yan. Then, nag-leave. So, leaving naman. Leaving, compressor ay 0.8 megapascal and temperature leaving ng compressor is 70 degrees Celsius.
Then, refrigerant is cooled. So, condenser na to. N. So, N. Magkaduktong yun ha. Baka ito. Dapat may ganun. Okay? Hindi yan hindi N. Ayan. So, dapat may comma doon. Yan. Ang magka-partner ay yung 10 degrees at yung 70, 0.72. Ano to? Leaving na to ng condenser. Condenser. Leaving ng condenser. Nauna ko ng pressure. So, pressure ng leaving ng condenser, sino lang? Which is 0.72 megapascal. And then yung temperature niya ay 10 degrees Celsius. Then throttle to, ano naman to? Pressure, ano na lang, entering naman to, entering ng evaporator yan, PE, para entering ng evaporator. Capital letter na lang para hindi to kayo, para hindi weird. Yan. 0.50. Okay? Ang ibig sabihin lang nitong statement na to, nasa na yung drawing ko, okay? Ang ibig sabihin lang nitong statement na to, kasi nga, kada component ay may nagko-connect na line, di ba? Yan, nagko-connect na line. Okay? Kasi pwede rin kasi natin applyan yan ng mga pressure losses ito. Pero pagdating nga dito, dinidisregard na nga siya. Disregard and heat transfer and pressure drop in the connecting line between the components. So yung mga components natin, so yung connecting line na to, ay dinisregard na yung lahat ng possible losses. So ang losses lang nangyayari ay nandun lang sa condenser, sa evaporator, sa compressor at itong expansion valve. Expansion valve. Okay. So, ilang yung sabihin nito. So, we need to find a rate of heat removal from the refrigerating space. So, ano na nga yan? REF. Or pwede rin QA. O, para na lang di malito, QA and REF para sa manang sabihin nun. Lagyan ko lang to ng paalala na kailangan niya ay in TUR. Dahil TUR. Tapos power input and the compressor. So yung power input ay W ng COM, ng compressor. Okay? In kilowatt. Okay. O pwede naman di ilagay, kayo ang bahala. Nilagay ko lang para maalala ko nung gagamitin. Ang B ay isentropic efficiency. So ito ay isen. Yan, isen talaga siya. N, efficiency, tapos isen, efficiency of the compressor in percent. And then C ay degree superheat. So degree, SH naman pag superheat. So yung kanina ay degree subcooled, SC. Ito na may degree superheat ay SH. Leaving the evaporator, o di yung mga pumapasok sa compressor, kasi isa naman yan, leaving the evaporator at entering the compressor. And D, COP ng refrigerator. Then D, COP. Solution. Okay, ang kagandahan lang nito, hindi ito matagal kasi hindi na siya kinompare sa ideal cycle. Okay? Ano na siya, diretso na. Dapat pala ito, system. Hindi, sige, malaki na lang. Lakihan ko na lang ang drawing. Ang mangyayari ay, nasa taas lang yung value ha, madami lang kasi. So, yung negative. So, dapat yan ay superheated. Nakalagay naman. Superheated vapor. So, somewhere siya dito. So, negative 14 at 20. Yan yung state point number 1 kasi ngayon ang entering the compressor. And state point number 2 ay 0.8. Tapos 0.72 ang leading. So, 0.8 ito. Tapos 0.72. Tapos, ang pressure ay 0.15. Malapit lang. So, malapit lang. Malapit lang nga kasi nga pinagkukumpara natin itong 15 at yung 14. Okay, kasi yan yung pressure loss sa evaporator. Ang pressure loss naman sa condenser ay itong 72 at 0.72 at 0.8. Tapos ito nga ay mataas na ganyan. Ito ay
Ito ganyan. Okay. Kita ba? Hindi yata masyadong kita yung ilalim, no? Sa taas ay halata. Hindi, konti-konti lang naman kasi. Tapos ito nga yung ating 2, 3, 4. Okay. Tapos, yung process natin. Plus 1. Evap at condense. 2, 3, and 4. Ano na rin kasi, sobrang dami na rin naman kasi ng given. So ano na lang, kahit ano na lang, tama ba? Ano magandang gawin? Sige, kahit isa-isa na nga lang. Lista na lang yung ano, yung pressure doon. So ito nga ay 0.14 megapascal and negative 20 degrees Celsius. Ang 2 ay 80.8 megapascal and 70 degrees Celsius. Ang 3 ay yung leaving sa condenser ay 0.72 and 10 degrees. Ito ay yung pressure lang kasi yun lang ang meron sa 0.4. So siya ay 0.15. Ayun. Okay. Ay, tako. Sige. Alam kong 10 minutes pa din, pero sa may salita kasi baka kasi mabitin na ako sa pagkukumpit nito. Kaya ano na lang siguro, baka naman maging maikli ang competition natin nito. Salita konti lang naman. Well, 1, 2, 3, 4. State points lang naman ang kailangan nito. Hindi lang naman tayo magtatagal. Sige. Kaya ano na lang, ituloy na lang natin to sa na meeting. Okay lang ba? Hello? Sige po, sir. Okay lang po, sir. Okay lang po, Okay. sir. Okay. Tuloy na lang natin ha. Sa blackboard ko na lang to itutuloy kumbaga ha, yung computation nito. Para din dire-diretso yung lahat ng state point ko. At ayoko na, ang hirap din kasi i-rewrite nito ha. Yan. Basta ito naman yung drawing natin yan. Nalagay ko na lang yung state points doon and doon. Tapos, ito madali naman eh. Simple pa kasi to. Kaya wag kayong mag-alala. Okay lang na ulit-ulitin nyo yan. Kasi pagdating ng susunod ay hindi na laging ganyan yan. Mag-i-itsura niyan. Okay? Okay po, sir. Okay. Wala mo nang aalis ha. Donald, kahit kaya haya, may balita kaga kaya no? Ay Balansya, Jory Balansya. Kaya di pa ako makapag-grupo eh. Pinapakiramdaman ko pa kung nung Sir, wala pa nangyari rin sa po kanya. sa plan. Wala ka rin. Sige. Baka naman mayroon sa inyong nakakakilala. Wala no? Wala nakakakilala. Yeah. Sige. Kaya di ko pa may grupo eh. Baka kasi maisali ko sa grupo, tapos yun naman pala eh, wala. No? Sige. Ayun na lang, expect na lang na ipopost ko na lang yung grouping sa ano ha, sa Google Classroom.
siguro ay weekends ko na lang gagawin. Tapos ang gagawin lang naman ay mag-iisip nga or magpapasa ng ng gagawing refrigeration hindi in air conditioning. Yun, refrigeration ang target natin. Yung industrial na use ng refrigeration. So mostly ay storages. Mga kung mang gustong i-store na kailangan ay cold storage. Yun tama to. Mga cold storage na gagamitin. Pwede rin namang ang problema lang kasi gasgas na ang paggawa ng yelo. Kaya hanggat maaari ay iwasan na natin yung paggawa ng yelo. Kasi nagre-refrigeration din kasi sa paggawa ng yelo. Pero na lang, gamitin nyo na lang yung siguro ay hindi hanap kayo ng possible na industry para at least yung data natin ay may katotohanan. Kung meron na silang refrigeration di ayos lang. Ang gagawin na lang ay kumbaga kunyari ay gagawa lang kayo ng separate kumpara doon sa kanilang meron na existing na. Okay? Narinig kaya ako. Para lang ang data natin ay hindi para lang ang data natin ay hindi tiningala sa langit. Meron tayong data. Yung data rin din, hanggat maaari, tanongin nyo rin yung may-ari ng cold storage kung pwedeng manghingi ng data. Kunyari nga ay, ang alam ko ay kunyari slaughterhouse, yun, di ba yung mga yun? Merong storage yun. So, o di may flow rate ng yun, ng amount na or kilo ng mga baboy, tapos, di yun, doon natin kukumpitin. Okay? O mga ganon. Ganon ang targetin. Okay, wag air conditioning ibang air conditioning. Okay? Okay po, sir. Okay, sige. Ayun. Sige. Ayun nga. So, ituloy na nga lang natin to sa next meeting. Kaya nga hanggang dito na muna. Okay? Kaya see you next meeting. Sige. Thank you po, Okay, sir. bye-bye. Thank you po, sir. Thank you. Bye-bye.